sama-sama tayong magiging karakli. Mga kapuso, kuha po yan ngayong gabi sa Santa Ana at Cagayan. Ramdam ang bagsik ng bagyong Krising na batay sa 8 PM Bulletin ng Pag-asa ay napanatili ang lakas habang dumaraan malapit sa Santa Ana. Nagpabaha naman ang habagat sa Visayas. Mabilis sumapaw ang ilog sa Moises Padilla, Negros Occidental. Maraming hayop ang inanod. Sa Aroroy Masbate, nalubog din sa baha ang isang paaralan. Inaasahang patuloy na maghahatid ng ulan sa iba't ibang panig ng bansa ang bagyong Krising at ang habagat. At ang iba pang mga update, i-added po sa inyo ng GMA Integrated News. Bago pa man mag-landfall, nagdulot na ng pagbaha sa ilang lugar sa Cagayan ang Tropical Storm Krising. Mahigpit na binabantayan ang mga mabababang lugar at ang tabing dagat. At saksi live, si James Agustin. James? Pia, pabugso-bugsong pag-ulan at malakas na hangin yung naranasan dito sa bayan ng Santa Ana, Cagayan ngayong gabi at sa maghapon ay naging masungit din naman ang panahon sa buong lalawigan. Palutang-lutang sa gitna ng rumaragasang ilog ang jeep na ito sa Peña Blanca, Cagayan. Sinubukan umanong itawid ang jeep sa ilog habang hindi pa tumataas ang tubig kaninang umaga. Pero nabalahaw ito at hindi na nahila hanggang sa tuluyang tinangay. Wala namang sakayang jeep ng tangayin nito, kaya walang nasaktan. Sa iba't ibang bahagi ng Cagayan, naranasan ang bagsik ng bagyong Krising habang papalapit ito sa kalupaan. Halos zero visibility kaya nagmemenor ang mga sasakyan sa igib, kung saan gutter deep ang baha sa ilang kalsada. Malakas naman ang ulan nang dumaan kami sa bayan ng Gataran, gayon din sa bayan ng Santa Teresita at sa bayan ng Gonzaga. Sa barangay Bawa, pinalikas na ang mga nakatira sa tabing dagat. Dinatna ng barangay official si Roberto na nakaimpake na ang mga gamit. Inaalalamin namin yung bahay namin, sir. Pero lilikas po kayo? Okay. Nauna nang lumikas ang nanay niyang senior citizen dahil sa takot na abutin ng tubig dagat. Malakas sa alon sa dagat, sir. Lumalaki na ngayon. Kaya pimunta kami dito. Pero ang pamilya Acosta hindi pa rin lumikas, bagamat handaan nila anumang oras. Pag magiging worse na siguro o kaya makita namin na hindi na maganda yung panahon, that's the time na lilikas na kami. Yan, tabay lang po namin itong sakyan. Kung sakali pong kailangan ng mga constituent namin dito sa tabing dagat, kukunin po namin sila. Mahigpit na binabantayan ng mga otoridad itong tabing dagat dito sa Purok Namnama sa Barangay Bawa dahil nga po dun sa lakas ng alon. Hindi rin pinapayagan na pumalaot yung mga mangingisda, kaya yung kanilang mga bangka ay inilagay na muna nila dito sa pangpak. Dahil 2 araw nang hindi nakakapangisda, problemado na si Honrado. Mahirap. Yung dito kami nakasalalay sa pagkain namin. Sa bayan ng Santa Ana kung saan maghapon ng pabugso-bugsong ulan, 8 flood-prone barangay ang binabantayan. Lahat po ng mga coordination with the PNP, the PCG, and the Philippine Maritime, and also the NDR, nagkandak po sila ng monitoring. Binaha ang isang elementary school sa bayan sa gitna ng malakas na pag-ulan. Ganito rin ang naranasan sa isang elementary school sa Apari. Samantala, Pia, umabot na sa 13 pamilya yung lumikas dito sa bayan ng Santa Ana, Cagayan ngayong gabi dahil dito sa bagyong Krising. At yan muna ilitas mula dito sa lalawigan ng Cagayan para sa GMA Integrated News. Ako po si James Agustin, ang inyong saksi. James, wala bang probisyon or wala bang plano na magpatupad ng sapilitang paglilikas o kaya forced evacuation? Kasi nga may ibang residente na hanggang sa iyon habang hindi pa naglalandfall, ayaw pang umalis sa kanilang mga tahanan. Pia, dun sa mga naikutan natin, lalo na dun sa mga coastal municipalities, halimbawa doon sa Gonzaga at dito sa Santa Ana, ay preemptive pa lang yung naipatupad kanina. Pero dahil wala namang naitalapang pagbaha, tulad halimbawa dito sa Santa Ana, ay hindi sila nagpatupad ng forced evacuation. At dito kasi sa lalawigan ng Cagayan, meron silang tinatawag dito, Pia, na adopt a neighbor policy. Nakaraniwan daw, sanay na talaga sila na tuwing may bagyo, ay dun sa kamag-anak nila o kaya kapitbahay na may mas mataas na lugar, doon sila lumilikas. Pia. At sa ngayon, James, kamusta naman yung supply ng kuryente dyan sa Cagayan?
Dito sa kinalalagyan natin sa Santa Ana ay wala namang problema sa supply ng kuryente kahit kanina pasado alas 7 ng gabi yung naranasan natin yung malakas na buhos ng ulan at ayos din naman yung signal ng telco. Doon sa impormasyon na nakuha natin, Pia, meron lang isang sitio doon sa bayan ng Bagao na kinailangan na putulin yung supply ng kuryente pansamantala dahil doon sa pagbaha na naranasan sa isang lugar. Pia? Alright, James, mainam nga yung sapat na paghahanda. Mag-ingat kayo dyan at maraming salamat sa iyo, James Agustin. Apektado ang kabuhayan ng mga mangingisda sa Ilocos Norte na hindi makapalaot dahil sa bagyong Krising. At mula sa Lawag, Ilocos Norte, saksila si JP Soriano. JP? Pia, nasa pagudpud pa tayo ng maranasan natin at makita yung malakas at walang patid na pag-uulan dito sa malaking bahagi ng probinsya. At bago nga mag-alas 7 ng gabi nang mag-umpisang bumuhos ang tuloy-tuloy at walang patid na bagsak ng ulan na nagpapatuloy pa rin po, Pia, hanggang sa mga oras na ito. Nasa ilalim pa rin ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang Ilocos Norte habang lumalapit sa probinsya ang bagyong Krising. Alas 8 ng gabi na mag-abiso ng orange rainfall warning sa Ilocos Norte kung saan pinapaalala po sa mga nakatira rito sa mga flood-prone areas o yung madalas bahain na maging alerto. Ayon sa PDRRMC ng Ilocos Norte, Pia, hindi bababa sa 13 pamilya ang inilikas sa bayan ng Bana bilang bahagi ng preemptive evacuation o pag-iingat sa mga binabahang lugar. Bago pa ang malakas na buhos ng ulan sa malaking bahagi ng Lawag, Ilocos Norte na nagsimula bandang hapon. Malakas na ang hampas ng mga naglalakihang alon sa baybayin ng Barangay Kauwakan. Ay bawal po, sir. Pinagbabawal po talaga namin kasi malakas po yung hatak ng alon po. Delikado. Delikado po. Pinaka-apektado ang mga residenteng nabubuhay sa panguhuli o pagbebenta ng isdang alat. Kaya ang ilang mangingisda gaya ni Fordy sa kalapit na ilog muna manghuhuli ng tilapia para may makain ang pamilya ngayong araw. Assistant niya ang alagang asong si Toki, nakasama niya parati sa pagpalaot. Minsan pang-ulam lang mahuli namin, pag makabenta kami naman higit 100 lang. Ang ilan, para-paraan at namingwit na lang ng isdang pugaw na lumalapit sa pampang para di na pumalaot. Wala mang storm surge, nag-iingat pa rin ang marami, lalo't ilang istruktura ang sinira noong 2016 ng storm surge ng Bagyong Lawin. Sinuspindi na rin ng Kapitolyo ang trabaho at klase sa pampubliko at pribadong sektor. Pinag-iingat din ng lahat sa posibleng pagbaha sa flood-prone areas o yung mga madalas bahain gaya ng mga nakatira malapit sa Padsan River sa Lawag. At Pia, sa mga oras na ito, malakas pa rin yung ulan. Napapansin natin sa ating nakikita rito, nasa gutter deep na yung tubig dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Medyo lumalakas din yung hangin pero napansin natin sa bagyong ito, mas maulan kaysa sa mas mahangin. At live mula rito sa Lawag, Ilocos Norte, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. JP, linawin ko lang, kung meron nga bang mga inihandang evacuation center kung sakasakali lang nakakailanganin at kung sakali nga, kung sapat ba ang mga supply ng gamot, pagkain, tubig at iba pa dito? Sapat, Pia, kasi napaghandaan na nila ito ni mga nakaraang bagyo, gaya ng bagyong Christine, bagyong Egay. Nasilip din natin yung ilang evacuation center kanina. At least yung mga nakikita natin, meron silang sapat na contingency para po sa paghahanda sa bagyong ito, Pia. Alright, gaya ng sinabi natin kay James, mainam na yung laging handa. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Naisara na po ang gate ng irrigation canal sa Pangasinan. Nasanhi umano ng flash flood sa ilang bahagi ng bayan ng Umingan. Halos 300 bahay ang apektado. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Rumaragas ang baha ang bumungad sa mga residente sa Barangay Poblacion West sa Umingan, Pangasinan kagabi. Sa lakas, halos tangayin na ng baha ang ilang residente. Pero ang ilang sasakyan, gaya ng motorsiklong ito, pilit na sinuong ang baha. Maya-maya, tinangay na rin sila ng agos.
Gamit ang isang lubid, tulong-tulong ang mga residente at rescue personnel ng MDRRMO na mailigtas ang dalawang sakay ng motorsiklo. Pagkaumaga, tumambad ang pinsalang dala ng malakas na ulan. Dahil sa bilis ng ragasan ng baha, wala raw na isalbang gamit si Aling Belen. Diyan na yung tubig, wala na, bigla-bigla na lang. Wala ka naman magawa naman kasi yan nandyan na. Damay sa baha ang kanilang kotse, pati na rin ang motorsiklo ng kanyang mga pamangkin. Nalunod din sa baha ang kanilang mga alagang tuta. Halos 300 bahay sa bayan ng Umingan ang apektado ng flash flood. Nagtataka ngayon ang mga residente sa biglaang pagbaha dahil noong 2009 pa nang huling bahain ang ilang barangay sa Umingan. Sa investigasyon ng lokal na pamahalaan, hindi na isara ng mga opisyal ng barangay Masiil-Siil ang gate ng irrigation canal. Late na rin daw nilang nabuksan ang main gate ng Banila River Irrigation System sa barangay Masiil-Siil. Since medyo nagkapondo na po ng tubig doon sa ating river, malakas na po yung buhos doon, and then yun nga po nakasara doon sa main gate po natin. So lahat po ng buhos or flow ng tubig po natin ay going dito sa Masiil-Siil na irrigation canals, and nabanggit din po kanina na yung track po niya or yung flow niya po is going po dito sa poblasyon. Lampas tuhod na baha rin ang naranasan sa Barangay Rahal sa bayan ng Balungaw. Kaya ang ilang bahay pinasok ng baha. Malakas na yung tubig, tapos pinilit kong buksan yung pintuan nila kasi hindi na mabuksan dahil malakas ang tubig. Yung ginawa ko na lang, sinira ko yung pintuan nila para labasan ng tubig. Sa Dagupan City, nakatenga na ang nasa 20 bangka ng mga mangingisda. Hindi na pumalaot ang nasa 300 mangingisda sa lugar dahil sa patuloy na sama ng panahon dahil sa bagyong Krising. Dito lang sir, nag-aantay lang na medyo gumanda yung panahon para saka naman lalaot. Ang ilan sa kanila, nag-ayos na lang muna ng lambat at mga damit bilang paghahanda sa muling paglaot. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad. Ang ating abiso sa ating mga mangingisda ay bawal pumalaot. Delikado dahil matataas at malalakas ang mga alon sa dagat. Nakaranas din ng pag-ulan at makapal na hamog kaninang umaga ang La Trinidad Benguet dahil sa habagat na pinalala ng bagyo. Dahil dito, napa-red alert ang Office of Civil Defense sa Cordillera, pati na ang mga DRRMO roon. Sa Tumawini, Isabela, ilang maisan at palayan ang nadamay sa baha. Ayon sa ilang magsasaka, masisira na ang mga tanim kaya lugi na ang iba sa kanila. Matumal din ang bentahan ng mga gulay. Sa Ilagan City, ilang residente ang namataang namimingwit ng isda sa kabila ng bagyo. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Ekta-ektaryang taniman ang nalubog sa baha sa Palawan at Occidental Mindoro at daan-daang residente ang inilikas. Ating saksihan. Kalsada yan. Madilim pa lang nang simulang ilikas sa mga residente sa Barangay Manlag, El Nido, Palawan. Mataas ang baha hanggang magliwanag. Ang mga residente isinakay ng mga sundalo sa kayak para madala sa ligtas na lugar. Baha rin sa El Nido Town proper at iba pang barangay. Sa Puerto Princesa, gumawa na ng improvised tulay ang mga rescuer para makatawid ang mga residente. Abot tuhod pa ang baha sa ilang barangay. 88 pamilya naman ang na-rescue mula sa mga binahang bahay sa barangay Siksikan. Ang ilang palayan sa bayan ng Rojas nagmistulang ilog dahil sa baha. 4 na barangay ang matinding naapektuhan habang nasa 400 individual ang inilikas. Lubog din ang ekta-ektaryang palayan at gulayan sa bayan ng Taytay, pati yung 10 araw pa lang na itatanim. Mataas din ang tubig sa Kalintaan, Occidental Mindoro. Ang rescue boat na ito na may sakay pang motorsiklo, ginamitan na ng lubid para mahila patawid sa kabilang bahagi ng ilog dahil sa lakas ng ragasan ng tubig. Malailog din ang bypass road sa Barangay Poblasyon dahil sa malakas na pag-ulan kaninang umaga. Pahirapan ang pagdaan hindi lang ng mga residente kundi maging ng mga sasakyan. Mga punla, naanod na. Sumabay rin sa pag-agos ng tubig ang mga punla ng palay. Pinasok din ng baha ang ilang silid-aralan sa Concepcion at Cansaliw Elementary School. Binahari ng bayan ng San Jose sa Occidental Mindoro kaya dahan-dahan sa pagdaan ang mga sasakyan. Lampas talampakan din ng baha sa bayan ng Sablayan.
Inilikas naman ang mga binaha sa bayan ng Rizal at dinala sila sa mga evacuation center. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Suspendido ang biyahe ng maliliit na sasakyang pandagat sa ilang lugar sa Bohol at Cebu dahil sa masamang panahon. At sa Antique, 2 na ang naiulat na nawawala matapos umanong anurin sa ilog. Saksi, si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Rumagasa sa loob ng mga bahay ang baha sa Barangay Pardo, Cebu City. Nalubog ang ilang appliances ng uploader na si June T. Dahil tila kulay abong tubig, hinala raw nila. Galing ito sa quarry site malapit sa kanilang komunidad. Abot hanggang dibdib ang baha sa Barangay Mabolo kaya gumamit ng lubid ang mga rescuer para mapabilis ang paglilikas nila ng mga residente. Dahil sa naranasang malawakang pagbaha, inirekomenda ng Cebu City DRMO na isailalim sa state of calamity ang lungsod. Isa-isa namang sinagip ang 3 minor de edad na natrap sa rumaragasang ilog sa Negros Oriental. Ayon sa La Libertad MDRMO, natulog ang magkapatid at kanilang pinsan sa isang kubo sa pagitan ng 2 ilog at hindi agad sila nakaalis dahil tumaas ang tubig bunsod ng mga pag-ulan. Maayos na ang kanilang lagay. Sa Isabela, Negros Occidental, sumakay sa truck ang ilang residente para matawid ang mga binahang kalsada. May malawakan ding pagbaha sa bayan ng Binalbagan. Sa Kabangkanan City, halos bubong na lang ng ilang bahay ang makikita matapos umapaw ang Hilabangan River. Ayon sa Negros Occidental PDRMO, 8 lugar sa probinsya ang apektado ng pagbaha at mahigit 200 pamilya ang inilikas. Talara gid sa gihapon ang moderate to heavy rains man kag actually ang forecast man ni Pag-asa sa aton is until this day July 18 maka-experience gid kita sa gihapon sa 100 to 200 millimeters of accumulated rains hasta pagid buwas. Ang mga residente sa tabing dagat sa Bacolod City nag-aalala ngayon dahil sa malalakas na alon at malalakas na hangin. Wala kami tulog. Mga atop lamon sige ga tukal-tukal balati syempre kami gabantay kami kung anong matabo. Sa Kalibo, Aklan, nasagip ng isang lalaki ang asong nahulog sa Aklan River. Bago yan, ayon sa ilang saksi, may mga baka at kalabaw ding iniligtas ang lalaki. Tumumba at humambalang naman sa kalsada ang dambuhalang puno ng akasya sa Patnongon, Antique. Walang nasaktan, pero nanghihinaya ang mga residente dahil matagal na sa lugar ang puno. Umabot na sa 2 ang nawawalang residente matapos umanong anurin ng ilog sa Barangay Bakalan sa bayan ng Sebaste. Sa Panglao, Bohol naman, nasira at naiwang palutang-lutang ang isang bangka. Sinasabayan ng malalakas na hangin ang malalakas na alon, kaya ipinagbawal muna ang pagligo sa dagat at iba pang water activities. Halos mag-zero visibility naman sa ilang lugar sa Tagbilaran City bunsod ng pag-ulan. Wala munang nangahas mga isda at inilipat na ang mga bangka sa mas ligtas na lugar. Pinagbawalan din munang bumiyahe ang maliliit na sasakyang pandagat sa Camotes, Eastern Bohol, Western Bohol at sa Northern Cebu. Wala namang napaulat na stranded na mga pasahero. Kansilado rin ang island hopping activity sa Lapu-Lapu City. Ayon sa Pag-asa, habagat ang nagpapaulan sa Western at Central Visayas at sa Negros Island. Para sa GMA Integrated News, ako si Adrian Prietos ng GMA Regional TV ang inyong saksi. Inanod patungong baybayin ng isang barge sa Virac, Catanduanes sa gitna po ng masamang panahon. Nakaangkla sa laot ang barge nang maputol ang anchor line at tuluyang maanod ang barko. Ligtas naman ang 3 tripulanteng sakay nito. Wala ring naitalang oil spill. Ang sa PNP, sasailalim ang barge sa pagkukumpuni. Wala pang pahayag ang may-ari nito. Nagpanik po ang ilang pasahero matapos hampasin ng malalakas na alon ang sinasakyan nilang passenger boat na patungong Zamboanga. Saksi, si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Balot ng takot ang mga pasahero na sakay na isang passenger boat sa gitna ng paghampas ng malalakas na alon. Napapaiyak na lang ang ilang pasahero. Ang iba, nagsuot ng life vest. Galing Isabela City sa Basila ng passenger boat patungong Zamboanga City umaga kahapon. Mabuti na lang, tagumpay silang nakadaong bandang 2:00 ng hapon sa kanilang destinasyon. Malakas na hangin at ulan naman ang sumira sa stalls sa Paseo del Mar sa Barangay Rio Hondo sa Zamboanga City. Tourist spot naman ang lugar kaya apektado ang mga negosyante.
Mahigit 60 pamilya sa Barangay Maasin ang nawasak ang bahay sa Dalampasigan. Sa tala ng LGU, mahigit 200 pamilya mula sa 12 barangay ang apektado ng malalaking alon at mga punong natumba sa kanilang mga bahay. Malalaking tipak ng bato naman ang bumagsak sa kalsada sa Siocon, Zamboanga del Norte. Sinubukan tanggalin ng mga residente ang mga nakaharang na bato pero maya-maya ay umalis na rin dahil sa pangamba na isa pang pagguho. Nagsagawa na ng clearing operation. Sa Cagayan de Oro City, malaking puno ng mulave ang bumagsak sa bubong ng bahay na ito. Kilaburo ng magawa na lotus panyapon. Puro na buwan kahoy na rin ako nakita din dia. Nagko kayo. Nangabali ang mga kahoy dia. Isang parlor naman ang natumbahan ng puno ng langka. Nasira at nagsiliparan ang bubong ng daycare center matapos ring tamaan ng malakas na hangin. Wala naman sugatan sa insidente. Patuloy ang assessment ng barangay sa halaga ng pinsala sa lugar. Para sa GMA Integrated News, ako si Efren Mamak, ang inyong saksi. Napanatili ng bagyong Krising ang lakas nito habang dumaraan malapit sa Santa Ana at Cagayan. At base sa 8 p.m. bulletin ng Pag-asa, signal number 2 sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Kalinga, northern at central portions ng Abra, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte at northern portions ng Ilocos Sur. Signal number 1 naman sa Quirino, Nueva Vizcaya, iba pang bahagi ng Mountain Province, iba pang bahagi ng Ifugao, iba pang bahagi ng Abra, Benguet, iba pang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, northern portion ng Aurora, at northeastern portion ng Nueva Ecija. Huling namataan ang sentro ng bagyong Krising sa coastal waters ng Calayan, Cagayan. May lakas ng hangin itong aabot sa 75 km per hour at bugsong aabot sa 105 km per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Ayon po sa Pag-asa, posible itong maglandfall o lumapit sa Babuyan Islands. At pagkatapos po niyan, ay patuloy na kikilos pa west-northwest hanggang sa makalabas na sa PAR bukas ng umaga o hapon. Hinahatak po at pinalalakas pa rin ng bagyo ang habagat. Kaya kahit ang mga hindi direktang dalaanan ng bagyong Krising, posible pa rin ulanin. Ayon sa Pag-asa, may isa rin bagong sama ng panahon na posibleng mabuo sa loob ng PAR sa mga susunod na araw at tumataas na rin ang tsansa nitong maging bagyo. At sakali pong matuloy, papangalanan itong Bagyong Dante. Mga kapuso, posible pa rin ang storm surge o yung pong daluyong sa ilang bahagi ng Northern Luzon dahil sa Bagyong Krising. Sa abiso po ng Pag-asa, 1 hanggang 2 metrong taas na storm surge ang posible sa susunod na 12 oras sa ilang bahagi po ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. At pinapayuhan po ang mga nakatira sa tabing dagat na lumayo sa dalampasigan at huwag muna mangisda o mamangka. Lumikas muna sa mas mataas na lugar at sundin ang mga pinakahuling update mula sa Pag-asa. Pansamantalang itinigil kanina ang paghahanap sa mga nawawalang sabongero sa Taal Lake. Pero pasado 2:00 ng hapon, ipinagpatuloy rin ito. Sa kabila po yan ng dagdag hamon na paglabo raw ng tubig, bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. At maging sa tabi ng pier ng staging area, kahit 1 metro lang ang lalim ng tubig, limitado ang visibility. Tahimik naman ang Bulkang Taal matapos ang bahagyang pag-alboroto nito kahapon. Posible magit 30 iba pa ang sangkot sa issue ng mga nawawalang sabongero. Ayon po yan kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. May panawagan din ng DOJ sa mga nawalan ng kaanak na posibleng konektado sa sabong na hindi pa dumulog sa kanilang tanggapan. Saksi, si Salima Refrat. Galing sa Department of Justice kanina, si Julie Dondon Patidongan alias Totoy, kung saan nag-usap sila ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sabi ng kalihim, kabilang sa diskusyon, ang iba pang mga taong nasa likod ng pagkawala ng mga sabongero. We were talking about some other people who may be involved. We'll see. Marami na. Maybe more than 30 people. Lahat daw ng impormasyon ay binubusisi at tinitiyak. Lalo't hindi lang pagkawala ng mga sabongero ang lumalabas sa investigasyon, kundi maging mga pagpatay sa drug war. Marami kaming facts na pinag-aaralan. So we can separate the drug war from the isabong. But still,
looking at the intersections where they meet. Marami kami ina-evaluate talaga ngayon na data. Because that's what it is, you know. It's a history of everything happening for the past so many years. Sa ngayon, inaayos pa rin ang affidavit ni Patidongan na maglalaman ng kanyang nalalaman sa kaso ng mga missing sa Bungero. We're still getting some information and clarifications about everything. Kasi marami talaga siyang data na alam eh. Marami siyang alam talaga. So, we have to know what he knows. Kung may mapatunayan daw sa na-recover na mga buto ng tao sa Taal Lake, patitibayin nito ang mga pahayag ni Patidongan ayon kay Remulla. Nauna nang sinabi ni Patidongan na hindi lang daw 34 ang mga nawawala, kundi aabot pa daw sa mahigit 100. Kaya panawagan ni Remulla sa mga nawawala ng kaanak na maaaring konektado sa sabong pero hindi pa nagre-report. We're also calling on them to come forward so we can put them into the DNA bank that we need. Kasi we're trying to establish a DNA bank so the isabong victims can be identified properly. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. Posible maharap sa reklamo ang isang kapitan sa Maynila na iligal na nagpatayo ng mga bahay para sana sa ilang opisyal ng kanilang barangay. Saksi, si Jonathan Andal. Pinaggigiba ng Manila City Hall ang mga itinatayo pa lang na mga iligal na bahay sa tabi ng estero sa Barangay 8, Tondo, Maynila. Ang mga bahay para pala sa 7 kagawan, 19 na tanod, barangay treasurer at iba pang opisyal ng barangay. Aminado naman po ako na illegal po ang pagkakatayo namin dyan. Pero bakit pa rin po kayo nagtayo kung illegal po pala? Gusto ko naman po sana yung mga kagawad ko tanod na kahit maliit, mabigyan ng simpleng bahay na maliit. 12 bahay sana ang itatayo, nadagdag sa nakatayo ng 14 na bahay na pinagigiba na rin sa mga residente sa loob ng 7 araw. Sobrang hirap na 7 araw bibigyan ka. Siyempre hindi ka naman agad-agad makakakuha ng bahay na uupahan mo. Mangungutang pa. Malinis naman po kami rito at hindi naman kami tatapon ng basura basta-basta eh. Hindi po galing sa barangay yung pinagpatayo niyan. Sa totoo po niyan, inutangan po nila yung pinagpatayo nila dyan. Nangutang kami tapos biglang gigibain. Sana po matulungan kami ni Mayor. Wala namang building permit. Ina-appropriate nila sa sarili nila bilang barangay official. Hindi na nga for public use, for personal use na. Walang pinagkaiba yan sa land grab. Hindi rin umubra ang katwirang pasok ang mga bahay sa 3-meter easement o layo ng bahay sa estero. Yung banlupang kinatirikan ninyo, inyo. It's not about the easement. It's public property. Sabi naman ng DILG Manila, posibleng maharap sa reklamong abuse of authority at reklamong kriminal ang mga sangkot sa iligal na pagtatayo ng bahay. Ito po yung pag-abuso sa kapangyarihan nila kasi ginamit nila ang kanilang kapangyarihan para magtayo ng bahay doon. Pinagigiba na rin ni Yorme ang barangay hall na nasa gilid din ng estero. Dagdag niya, dapat wala nang nakatira rito dahil may nauna ng relokasyon ng mga taga rito. Yung zero barangay na yun kasi wala nang populasyon doon. Pinamumunuan nila yung sarili nila. Mahigit 1,500 ang residente rito sa tala ng City Hall at halos 700 ang mga botante. Malayo sa 5,000 populasyon na requirement kada barangay na nakasaad sa Local Government Code. Ipapanukala ni Yorme sa City Council na i-absorb na lang ng ibang barangay ang Barangay 8. Imumungkahi naman ng DILG sa Konseho ng Maynila na pagsamahin ng mga barangay na hindi pasok sa sinasabi ng LGU Code. Sa ngayon po kasi, ang Maynila, ang kanilang budget, on the average po, nasa 5 million lang po per barangay. At 55% po niyan ay sahod po kaagad ng mga barangay officials po natin, mga employees. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Permanente na pong inialis ng ride-hailing app na InDrive ang driver na nanutok ng kutsilyo sa kanyang pasahero nang magreklamo dahil ibinaba ito sa maling lugar. Sa pahayag ng InDrive, sinabi nila na iniimbestigahan na nila ang insidente. Magsusumiti rin daw sila ng formal na tugon at susunod din sa direktiba ng LTFRB oras na matanggap nila ang show cause order.
Sa ngayon, patuloy raw na sinusubukan ng InDrive na makipag-ugnayan at magpaabot ng tulong sa mga apektadong pasahero. Tutulong din daw sila sa pagsasampa ng reklamo laban sa driver. Halos umabot na sa bubong ng mga kotse ang baha sa Seosan City sa South Korea dahil sa matinding mga pag-ulan. Nalubog din sa baha ang iba pang parte ng Korea, kaya tulong-tulong ang mga otoridad sa pagsagip sa mga residente. Isang puno naman ang humambalang sa isang highway sa Dangjin. Agad na nagsagawa ng clearing operations. At sa tala ng Interior and Safety Ministry, 4 nang nasawi habang 2 ang nawawala. Mahigit 5,000 residente naman ang inilikas. Pag-uusapan ang 20% taripa ng Amerika sa mga export mula Pilipinas sa nalalapit na pulong ni Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump. Ayon sa Malacanang, umaasa silang magkakaroon ng kasunduan na makabubuti para sa dalawang bansa. Inaasahang pag-uusapan din ang pagpapaigting ng kooperasyon sa depensa at maritime security. Bahagi ang pulong ng official visit ni Pangulong Marcos sa Amerika mula July 20 hanggang 22. Makakapulong din niya sina US Secretary of State Marco Rubio at US Defense Secretary Pete Hegseth. May mga nakatakdaring business meeting sa mga investor. Iimbitahan din daw ng Pangulo si Trump sa East Asia Summit sa 2026 kung saan Pilipinas ang magiging host. Single yet thankful si Miss Universe Philippines 2023 Michelle B. Wala man siyang dinedate ngayon, malaki naman daw ang kanyang pasasalamat na kasama niya ang best friend na si Rian Ramos. Makakabonding din siya bilang Hara Cassandra sa darating na Sangre Fan Meet and Encantadia Experience sa Linggo sa Quezon City. Isa pa sa ipinagpapasalamat niya ay ang success ng kanta niyang Reyna. Ano naman kaya ang masasabi ni MMD bilang isa sa faces of the future of OPM sa pamamagitan ng collab ng dalawang media giant? Thank you for calling me that. But you know, I always just try my best to move with purpose, and even the songs will reflect that intention of just trying to empower. Nakakataba po talaga ng puso for them to trust me. Tunay na life-changing ang naging journey ni Shuvi Estrata sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Dahil ang isa po sa kanyang mga pangarap, matutupad na. Maraming salamat po. Malapit na pong mapatayo ang aking dream house. Wow! Because of PBB, I truly feel like a winner. Mula na makalabas si Shuvi sa bahay, sunod-sunod na rin ang kanyang mga endorsement at project. Kabilang narito ang isang serye kung saan makakasama niya si Kapuso Primetime King, Dingdong Dantes. Mapapanood din sa Kapuso Drama Anthology na Magpakailanman ang kwento ng kanyang buhay. Mga Kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga Kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.